Ang pangalan ng binatang ito ay Xiao Xuan. Lubha siyang nagkamali sa isang misyon at napinsala ng husto, halos nakadikit na siya sa kanyang kama, halos hindi na humihinga. Isang masamang araw, talaga. Bago siya tuluyang pumanaw, ang kanyang 5 disciples, ang mga sinukuan niya ng buong puso sa pagtuturo, ay nagpakita ng ganap na pagtataksil at kinuha ang lahat ng kanyang mga kayamanan. Hindi ba nakakagulat? Pero mayroon namang magandang balita, mayroong isang babae na binili niya bilang servant noon pa man, si Shihinuo. Siya ay tunay na loyal hanggang sa huli at nanatili sa tabi niya, pagpalain ang kanyang puso. Alam niya na hindi na siya magtatagal, ngunit umiiyak pa rin siya at nagmamakaawa na tanggapin siya bilang isang disciple. Seryoso, nakakaantig, ngunit hindi tanga si Xiao Xuan. Alam niya na ang pagtanggap sa kanya ngayon ay magiging hatol ng kamatayan para sa kanya, kaya kailangan niyang lunukan ang mapait na katotohanan at hayaan na lang. Malalim na pakiramdam, di ba? Sa oras na akala niya tapos na ang lahat at malapit na siyang maging pagkain ng uod, biglang may lumitaw na system. Ramdam nito ang kanilang tunay na koneksyon at ang loyalty ni Shihinuo kaya inactivate nito ang Ancestral Master System. Ang system na ito ay parang isang cheat code, pinapayagan siyang makaganti sa pamamagitan ng pagbibigay reward sa mga disciples o pagpapalakas ng kanyang cultivation. Mas astig pa, kapag nag-level up ang mga disciples niya sa kanilang skills o kung ano paman, nakakakuha rin siya ng bahagi ng aksyon na iyon libreng power-ups. At sa ganoong paraan, nagsimula ang ating bida sa kanyang paglalakbay ng pagpatay sa mga kaaway sa kaliwat kanan, paakyat ng paakyat upang maging susunod na Immortal Emperor. Tiwala ka sa akin, nagsisimula pa lang ang drama. Kailangan mong sumubsob sa kwentong ito. Okay, nagbubukas ang scene sa isang kubo na gawa sa kahoy. Sa itaas, mayroong isang scroll na may magandang sulat na naghahangad ng mahabang buhay sa ating mabait na master, regalo mula sa kanyang mga disciples. Ang tamis, o hindi kaya. Sa ibaba, naroon ang ating pangunahing karakter, si Xiao Xuan, halos kapit na lang sa buhay sa kama. Nakapaligid sa kanya ang kanyang 5 disciples, nanunood lang habang si Shihinuo, ang loyal servant girl, ay nakaluhod sa sahig, umiiyak. Nakakailang na vibes, talaga. Nagpupunas ng luha si Shihinuo at sumisigaw, Elder Xiao. Ngunit kabaligtaran sa pusong durog na si Shihinuo, ang ika-5 disciple na si Lai ay lumapit sa unang disciple na si Yichuhan, kinakabahan, Senior brother, talagang nanghihina na si Master. Ano ang gagawin natin ngayon? Si Yinhan, kalmado, ay sumagot. Ano ang gagawin natin? Maghanap tayo ng ibang elder na magiging apprentice natin, o gusto mong manatili dito at magbigay-pugay sa kanya? Aray, ang sakit. Ang ika-3 disciple na si Wu Fang ay umiling, walang silbi, isang grupo ng walang kwentang basura na sumama sa isang mission at napinsala ng ganito, sinasayang ang mahalagang oras ko. Ang ika-2 disciple na si Lin Haoran ay nanatiling tahimik, ngunit sa loob ay nagbabalak. Maliban kung makuha ko ang kanyang secret cultivation techniques, imposible na mamatay ng ganito kadali ang matandang ito. Ang ika-4 na disciple na si Wang Fang ay kumuha ng pamaypay, pinatungan ang balikat ni Lai Fang at sumimangot, mabuti pa kung mamatay siya. Gusto ko na talagang umalis sa lugar na ito matagal na. Kung sino ang gustong manatili, manatili. Pupunta ang binatang ito sa second elder, narinig ko na siya ang mayroong pinakamagandang babaeng disciples. Nakakatakot at walang respeto, di ba? Narinig ang mga walang utang na loob na salitang ito mula sa kanyang mga disciples. Si Shihinuo ay galit na galit at sumigaw, mga bastos. Pagkatapos, tumalon siya, itinuro. Ang mga traidor na disciples na ito at sumigaw, kung hindi dahil kay Elder Xiao, kayong 5 ay hindi man lang sana nakapasok sa mundo ng cultivation. Ngayon takot kayo na malapit na siyang maging buto at kalansay. Ibinunyag niya ang katotohanan, kayo ay isang grupo ng walang puso, walang utang na loob na mga hayop. Narinig ang mga paninirang puri na ito, ang mga disciples ay galit na galit, ngunit nanatili pa rin silang pigil sa ngayon. Si Wu Fang, gayunpaman, ay nagpitpit ng kanyang mga buto sa daliri, pops, at humakbang pasulong. Oo. Pagkatapos, sinampal niya si Shihinuo sa mukha, at bumagsak ito sa sahig, at tumawa ng mapanukso, akala mo ba talaga may halaga ka, ha? Nagningning ang kanyang mga mata ng balak pumatay, alamin mo ang lugar mo, mangmang.
Paano ka naglakas loob na kausapin ako ng ganyan? Seryoso, ang bastos. Sumagot si Yi Chuhan, pinapaalala kay Wu Fang, matanda na 3, bakit pa mag-aabala sa isang walang silbi na tulad niya? Kung gusto niyang manatili, hayaan siyang mabulok dito. Kinuha niya ang isang bote ng medicinal pill sa mesa at sinabi, anyway, nalinas na namin ang lahat ng magagandang bagay mula sa talunan na iyon, dinagdagan lang nila ang sakit. Pagkatapos nito, ang 5 sa kanila, puno ng loot, ay lumabas na nagmamalaki, tumatawa ng may paghamak. Haha, isang washed-up elder na may servant girl, bagay na bagay sa kanila. Sila ang pinakamasama. Matapos umalis ang mga walang utang na loob na ito, magulo ang lugar. Si Shihinuo ay nakahandusay sa sahig, puno ng dumi, nahihirapang bumangon. Galit na galit siya at hindi makapagsalita. Mga traidor. Umupo siya, nagpunas ng dugo sa kanyang mukha at sumigaw, isang grupo ng mga traidor. Nang sandaling iyon, isang mahinang boses ang bamulong, Shihinuo. Mabilis na lumapit si Shihinuo kay Xiao Xuan, nag-aalala, Elder Xiao, ayos ka lang po ba? Sinubukan niyang panatagin si Xiao Xuan, magpahinga na po kayo. Mabuti na lang at wala na ang mga walang utang na loob na iyon. Aalagaan ko po kayo, Shihinuo. Ang tamis at loyal. Tanong ni Xiao Xuan, mapatla at mahina, Shihinuo, simula nang dumating ka sa bundok, hindi kita kailanman tinanggap bilang disciple, hindi rin kita tinuruan ng cultivation. Nagtatanim ka ba ng sama ng loob sa akin? Muling umiyak si Shihinuo, pilit na pinupunasan ang mga luha. Sumagot siya, alam po ni Shihinuo na mahina ang kanyang spiritual roots at wala siyang kapalaran para sa cultivation. Elder, iniligtas niyo po si Shihinuo mula sa mga slave traders. Nagpapasalamat po ng walang hanggan si Shihinuo. Hindi po ako nagtanim ng sama ng loob sa inyo. Ang isang napakadalisay na puso. Ang tanging kinaiinisan po ni Shihinuo ay ang pagiging di makatarungan ng langit, hinahayaan ng kasamaan na lumaganap habang namamatay ang mabubuting tao. Oh, sa mga bukirin. Si Xiao Xuan, nanginginig, mahinang kumapit sa kumot, sinusubukang umupo, nagsisisi, kung tinanggap lang sana kita bilang disciple noon pa man, sana maganda iyon. Umubo siya ng marahas, cough 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 cough. Si Shihinuo, nakita ang pagubo ni Xiao Xuan, ay nataranta, Elder. Tiningnan ni Xiao Xuan ang kanyang kamay na may dugo mula sa pagubo at malungkot na ngumiti, wala ng pag-asa, halos patay na ako. Napakadramatiko. Biglang lumuhad si Shihinuo, malakas siyang nagpahayag, kung hindi niyo po ako hinahamak, Elder, mangyaring tanggapin niyo po ako bilang inyong disciple. Sa hinaharap, personal na papatayin ni Shihinuo ang mga traidor na iyon at ipaghihiganti kayo, Elder. Kung hindi niyo po ako tatanggapin, hindi po ako tatayo. Talagang ipinapakita ang pagtatalaga. Tuwang-tuwa si Xiao Xuan nang makita ang eksenang ito bago ang kanyang kamatayan, ngunit pagkatapos ay umiling siya at bumantong hininga. Cliffhanger alert. Ang dalawang lalaki ay inilagay ang kanilang mga kamay sa kanilang mga dibdib, may hinahanap. Isang mahinang boses ang nagsabi, Shihinuo, may sakit ako, hindi tanga. Kung pumayag ako, hindi ba't itutulak kita sa iyong kamatayan? Hindi pinansin ni Shihinuo ang mga salitang iyon, bal isang sinusubukang hikayatin ang elder, huwag po kayong gumalaw. Sinabi niya, nanginginig ang kanyang kamay habang kumuha ng isang bote ng medicinal pills at ibinigay kay Shihinuo. Mayroon pa ring isang bote ng Ningyuan Dan dito. Hindi ito ang pinakamagandang uri, ngunit ito ang huli kong maibibigay sa iyo. Walang pakialam si Shihinuo sa alinman sa mga iyon. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Xiao Xuan at sinabi, huwag na po kayong mag-alala sa akin. Humiga na lang po kayo. Mahinang tumawa si Xiao Xuan, sinusubukang panatagin si Shihinuo. Huwag kang mag-alala, hindi ako aalis ng ganoon kabilis. Pagkatapos niyang magsalita, bigla siyang umubo ng isang buong bibig ng dugo. Ang bote ng pills ay nadulas at nahulog. Paulit-ulit na sumigaw si Shihinuo, Elder! Elder! Sa sandaling bumagsak ang bote ng pills sa sahig, si Xiao Xuan ay halos namamatay na. Bago matapos, naisip ni Xiao Xuan, dahan daw ang lumabo ang kanyang paningin, ngunit malinaw pa rin niyang nakikita ang mukha ni Shihinuo at naririnig ang kanyang umiiyak na pagsisisi, Elder, huwag po kayong magalit. Kasalanan po lahat ni Shihinuo. Hindi na po ako magiging disciple.
Hindi na po ako maghihiganti. Hindi ko na po kailangan ng Ningyuan Dan. Gusto ko lang po na magising kayo. Sa isang segundo, nakita at narinig pa rin ni Xiaoshuan ng malinaw. Sa susunod, naging malabo ang lahat. Kaya ito ang pakiramdam ng mamatay. Shihinuo, ang lakas ng iyak mo, sumasakit ang tenga ko. Seryoso, nakakainis. Ano ang nakakainis? Si Xiaoshuan ay nasa kanyang huling hininga. Nagsisi siya, kung tinanggap ko lang sana siya bilang disciple noon pa man, maganda sana iyon. Tamang-tama sa sandaling ito, ang system ay lumabas na may notification, verification confirmed. Host and disciple have a true master-disciple relationship. The official disciple recruitment system is now activated. Ang kaluluwa ni Xiaoshuan ay agad na nai-transport sa system space. Tiningnan niya ang mga salita sa harap niya at agad na nagising, the system. Pagkatapos, binigyan ng system si Xiaoshuan ng isang medicinal pill. Tiningnan niya ang pill na nagbibigay ng spiritual chi at hindi niya mapigil ang sumigaw ng emosyonal, hindi. Isa pala itong boundless golden core. Ang isang boundless golden core ay naglalaman ng heaven and earth spiritual chi, katumbas ng halos 10,000 Ningyuan Dans. Pagkatapos ng pagkonsumo, hindi lang ito makakabali sa mga cultivation realms kundi makakagamot din ng mga pinsala. Hawak ni Xiaoshuan ang mahalagang medicinal pill na parang kayamanan, idinikit ito sa kanyang pisngi at labis na naantig, halos maiyak. Matapos mabuhay ng 20 taon, sa wakas ay dumating na ang aking golden finger. Naalala ni Xiaoshuan ang eksena 20 taon na ang nakalipas. Dumating ako sa mundong ito dahil sa pagsabog ng sasakyan. Akala ko noong una, nasa akin ang script ng Long Eosan Superior na pinagmulan ng pamilya, natatanging talento, at nagtatag ng sariling negosyo bago sumapit ang edad na 10. Sino ang mag-aakala na 15 taon matapos sumali sa Hongmang sect, hindi lang hindi bumuti ang aking cultivation, lumala pa nga ito, na ginawa akong katawa-tawa. Naalala niya sa kanyang sarili, buti na lang, may mata ang langit at binigyan ako ng isa pang pagkakataon. Balik sa pangunahing punto, kinamot ni Xiaoshuan ang kanyang baba at nagtanong, System, ano ang pakay ng program na ito? Sumagot ang system, tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, anumang ibibigay ng host sa isang disciple bilang isang master ay gagantimpalaan ng maraming beses na pagbalik. Bahagya ng naintindihan ni Xiaoshuan ang ibig sabihin ng system, ngunit upang makasiguro, muli siyang nagtanong, kaya kahit ang pagbibigay ng aking ultimate cultivation sa isang disciple ay kasama. Sumagot ang system, oo, kasama iyon. Sa ilalim ng gabay ng host, kung ang cultivation o comprehension ng mga disciples ay tumaas, makakatanggap din ang host ng katumbas na nadagdag na halaga. Sa madaling salita, kung itinuro ng host sa disciple ang cultivation na katumbas ng 200 araw, makakatanggap ka ng cultivation na katumbas ng 200 araw na iyon bilang kapalit. Kung ang disciple ay makakaintindi ng isang level ng swordplay sa ilalim ng gabay ng host, makakatanggap din ng host ng kalahati niyon, direktang nag-upgrade ng kanilang sariling comprehension ng N levels. Hawak ni Xiaoshuan ang medicinal pill sa kanyang kamay at nagtanong, kaya kung ibibigay ko ang golden core na ito sa aking disciple ngayon, ilang beses ang makukuha ko pabalik. Agad na sinabi ng system, lahat ng nakategoryang item sa loob ng system ay hindi maaaring pahalagahan ng pangalawang beses. Nagmungkahi ito, gayunpaman, kung itinuro ng host sa disciple ang mga bagong comprehensions na hindi nakalista sa system, maaari silang makatanggap ng double return. Lubos nang naintindihan ni Xiaoshuan ang mekanismo ng system. Kaya pala ganoon, kahit na hindi ito makalikha ng walang hanggang kayamanan, naisip niya, dahil ganoon, mas mabuti pa na samantalahin ko ang pagkakataong ito. Pagkatapos, inilagay ni Xiaoshuan ang medicinal pill sa kanyang bibig. Pagkatapos, nilaibot niya ang kanyang enerhiya, sinipsip ang spiritual power mula sa medicinal pill sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Sa isang suntok, nag-breakthrough siya sa core formation realm. Kasabay nito, sa labas, nanghina ang katawan ni Shihinuo, nanginginig ang buong katawan habang walang humpay na umiiyak. Hik! Hik! Elder, gising na po. Pangako po, hindi na po ako magiging disciple. Hindi na rin po ako maghihiganti. At hindi ko na po kailangan ng Ningyuan Dan. Gusto ko lang po na magising kayo.
Biglang may mainit na kamay na nababalutan ng spiritual power ang marahang humaplo sa ulo ni Shihinoo at tumawag, Bobong Shihinoo. Tandaan mo ang unang bagay na itinuro sa iyo ng iyong Shifu. Ang unang panuntunan ay dapat nating ipaghiganti ang anumang hinaing at ibabalik natin sa kanila ng maraming beses. Sabi ni Xiao Xuan nang nakangiti. Nagbago ang scene patungo sa ika-6 na peak ng Hongmang sect. Ang pangalan ng ikatlong disciple ay tumakbo na ngayon sa harap ng pasukan ng peak, lumuhad sa lupa at nagmamakaawa. Ang abang si Wu Fang ay naglalayong hilingin kay Elder Wang na tanggapin ako bilang disciple. Itinaas niya ang isang scroll ng mataas sa kanyang ulo at malakas na sinabi, ito ang kumpletong sikreto ng 7 peaks na sadyang nakuha ni Xiao Xuan at magalang na inihaharap kay Elder Wang upang ipakita ang aking katapatan. Pagkatapos, ipinadala ni Elder Wang ang kanyang spiritual power sa scroll sa kamay ni Wu Fang, dinala ito sa kanyang sariling kamay. Siya ang elder ng 6th peak at humawak din sa posisyon ng steward ng enforcement hall. Hawak ni Wang Yan ang scroll sa kanyang kamay, hinaplos ang kanyang balbas at ngumiti ng mayabang. Nakalikha pala si Xiao Xuan ng ganoong kagaling na disciple. Ang dating number 1 genius ng Hongmang sect, ang mayabang na pagmamalaki ng kanyang panahon, ay bumagsak sa ganito. Sa pagtabi sa usapin ni Xiao Xuan, tiningnan niya si Wu Fang at sinabi, gusto mong maging disciple ko. Posible iyan, ngunit ang enforcement hall ay laging mayroong restriction chains na maaaring putulin ang spiritual roots ng isang tao. Habang nagsasalita siya, inihagis niya ang restriction chains pababa kay Wu Fang. Binigyang diin niya, kung maibabalik mo ang spiritual route ni Xiao Xuan dito, agad kitang gagawin na aking top disciple. Pagkatapos, nagpaalala siya, dapat mong ingatan ang restriction collar na ito, kung ito ay madikit sa dugo, madali itong sumabog kahit walang gamit na secret arts. Si Wu Fang, kumilos na parang isang tuta, ay nagmamadaling gumapang upang kunin ang restriction collar. Isang malakas na aura ang bumulwak sa paligid niya at may kumpiyansa siyang sumagot, Elder Wang, makasisiguro po kayo. Talagang kukumpletuhin ng abang si Wu Fang ang mission. Matapos magsalita, isang gininto ang Lingqi ang bumaril patungo kay Wu Fang ng napakabilis. Bago pa man malaman ni Wu Fang kung ano ang nangyayari, ang atake ng Lingqi ay binigyan siya ng isang magiliw na maliit na halik sa likod. Agad, bam! Lumipad si Wu Fang at damaykit sa batong haligi na parang estatwa. Ilang segundo pagkatapos, nawala ang alikabok, inilantad ang nanginginig na kamay ni Wu Fang na walang daliri. Mayroong malaking butas na sumabog sa batong haligi, na sinamahan ng walang tigil na pag-ubo. Biglang may naramdaman si Wu Fang, lumaki ang kanyang mga mata na parang aso habang nakatingin siya sa ibaba. Natigilan siya sa gulat nang makita niya ang restriction collar na nakabaon mismo sa gitna ng kanyang tiyan. Maya-maya, tumama sa kanya ang sakit na parang trap. Bumagsak siya sa lupa, umaabot kay Wang Yan sa itaas, tumutulo ang sipon at luha sa kanyang mukha habang sumisigaw, hindi ako maaaring mamatay dito. Nagsisimula pa lang ang aking kinabukasan. Hindi man lang sinulyapan ni Wang Yan ang gunggong na namimilipit sa lupa. Itinaas lang niya ang kanyang ulo at nagtanong, sino iyan? Agad, isang pamilyar na figure ang nakita niya, Xiao Xuan. Si Xiao Xuan ay nasa itaas. Casual na nakasakay sa kanyang espada, lumilipad. Ang dalawang daliri pa rin niya ay malabong kumikinang sa Lingqi mula sa kanyang huling atake. Tumawa si Xiao Xuan at sinabi, gusto ni Elder Wang na kunin ang aking spiritual route. Bakit hindi mo subukang kunin ito mismo? Nakita ni Wang Yan ang malakas na aura ng paparating na atake na diretso sa kanyang ulo. Agad siyang umatras ng may sapilitang ngiti, nagpapaliwanag, nagbibiro lang si Elder Xiao. Kanina lang ay nagbibiro lang ako sa iyong disciple. Naisip niya sa sarili ng may pagkalito, hindi ba't sinabi nila na malapit nang mamatay ang basurang ito? Bakit ang lakas ng kanyang aura, parang kakabali lang niya sa core formation stage? Malamig na tumawa si Xiao Xuan, oh, ganoon ba? Hindi tulad ni Elder Wang, hindi ako nagbibiro. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang sword art. Hindi mabilang na mga espada ang nabuo sa kalangitan. Nilikha ng kanyang sword art ng Azure Wave. Lumaki ang mga mata ni Wang Yan, naging kulay abo ang kanyang mukha habang ang Azure Wave sword art ay umakyat. Naalala niya ang eksena ni Xiao Xuan na pinupuri sa harap ng lahat habang siya ay nakatayo lamang sa ibaba, nanggigigil sa galit.
Naaalala ko noong kami ni Xiaoshuan ay sabay na sumali sa Hongmang sect. Dahil nilikha niya ang Azure Wave Sword Art, pinaburan siya ng sect master at nakatanggap ng maraming cultivation resources. Sa kabutihang palad, ako ang unang nag-breakthrough sa core formation stage, ngunit pagkatapos ay naging asterist. Naisip niya ito, kinuha niya ang isang Dharma artifact mula sa kanyang storage ring. Pagkatapos ay lumikha siya ng isang barrier sa harap niya at malakas na sinabi, Elder Xiaoshuan, huwag po kayong umatake. Kakapunta ko lang sa second level ng core formation stage ngayon. Kung tayo ay maglalaban, wala kang pag-asa. Bago pa matapos ni Wang Yan ang kanyang pagmamayabang, ang kanyang barrier ay nawasak ng maraming espada na umuulan. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.